Ano ang pagkakapareho ng Rusya, Zimbabwe, at Venezuela? Lahat sila ay may mga leader na inisip na magandang ideya ang walang habas na pag-imprenta ng pera. Sa huli, palaging nagre-resulta ito sa matinding kaguluhan. Iyan ang hyperinflation na pinili ni Putin para sa Rusya. Impormasyon. Impormasyon, 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 impormasyon kami. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-imprenta ng pera, pangunahing kaalaman sa ekonomiya ito. At sinasabi sa atin ng kasaysayan ito gamit ang mga halimbawa. At ang gobyerno ng Venezuela ay hindi na nga nakakayang mag-imprenta ng pera ng sapat para makasabay sa implasyon. Bumagsak ang halaga ng dolyar ng Zimbabwe dahil sa matinding implasyon. Kahit may ganitong mga halimbawa, tuloy pa rin si Putin sa pag-imprenta ng pera. Paano kaya ito matatapos? Babagsak kaya si Putin? O matatapos ba ito sa pagbagsak ng Federasyon ng Rusya? Sa harap ng nalalapit na pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya, nagpasya na lang si Putin na gumawa ng mas maraming pera mula sa wala bilang desperadong hakbang para makabili pa ng oras. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa pagbuo ng mas malakas o mas mayamang bansa, kundi tungkol na ito sa pag-survive gamit ang panlilinlang. Tungkol ito sa pagpapatakbo ng gobyerno, pagpapatuloy ng digmaan, at pagpapanatili ng katahimikan ng mga tao sa kabila ng krisis sa ekonomiya. Binaliwala niya ang panganib ng pagdami ng pera na walang sapat na suporta sa ekonomiya. Ang parehong panganib na naranasan ng mga taga-Zimbabwe na bumili ng isang pirasong tinapay sa halagang mahigit dolyar. 2 bilyon mahigit 20 taon na ang nakalipas. Tatalakayin natin paano nilikha ng Rusya ang trilyong ruble, ang masamang epekto nito, at paano ito makaapekto sa mga Ruso at sa iyo. Bawat ruble na ipiniprinta niya ay bumibili ng mas maraming oras para sa kanya at ninanakawan ang mga karaniwang Ruso ng kanilang kinabukasan. Kung tingin mo kailangan marinig ito, i-like at mag-subscribe. Nakakatulong ito na maipasa ang kwentong ito sa algorithm at malampasan ang katahimikan ng Kremlin. Ngayon, bago tayo sumabak sa mga detalye ng pag-imprenta ng pera, balikan muna natin sandali kung ano ang nagdala kay Putin sa posisyong ito. Para magsimula, hindi na sikreto na ang ekonomiya ng Russia ay hindi lang basta nahihirapan, kundi halos hindi na makahinga. Pinagsarhan ng mga parusa ang pintuan ng pandaigdigang kalakalan. Pinutol ang mahalagang teknolohiya, dayuhang kapital, at akses sa mga pamilihang kanluranin. Huminto ang pabrika dahil kulang ang pyesa, at bumagsak ang mga export agreement kahit ang mga kaalyado tulad ng China at India ay hindi kayang punan ang kakulangan. Lalo na kung kinakain ng mga diskwento at gastos sa pagpapadala ang kita. Ang langis na dating gintong ugat ng budget ng Rusya ay unti-unting naubos. Ang Brent crude ay nananatili sa ibaba ng break-even na antas at ang Urals crude ay ibinebenta sa masakit na diskwento. Bumaba ang kita ng 20-27% nitong mga buwan mula nakaraang taon at 27% noong Hulyo sa 700 at 87 bilyong rubles. Halos tuluyan ng tinalikuran ng Europa ang langis ng Rusya at ang mga bagong mamimili tulad ng China ay humihingi ng medyo hindi makatwirang mga tawad. Samantala, ang digmaan sa Ukraine ay isang pinansyal na itim na butas. Ang budget militar ng Rusya para sa 2025 ay umabot sa pinakamataas na tala mula noong panahon ng Soviet, higit sa 13 trilyong ruble. Ang pagre-recruit, kagamitan, lohistika, at bayad sa mga nasawi ay unti-unting inuubos ang kaban ng bayan. Milyon-milyong manggagawa ang nawala dahil sa digmaan o tumakas palabas ng bansa. Ang mga pabrika, bukirin, at tindahan ay naiwan na naghihingalo. At ngayon, paubos na ang mga reserba. Ang National Wealth Fund ng Rusya ay mabilis na uubos, na may natitirang halos dolyar, 160 bilyon at 48.3 bilyon lang ang madaling magamit. Bukod pa dyan, balak ng gobyerno na kumuha ng dolyar. 16 na bilyon ngayong taon lang. Walang duda, magre-resulta ito sa pagtaas ng kakulangan sa budget. Kaya, habang natutuyo ang mga tradisyonal na pinagkukunan ng kita at tumataas ang mga gastusin, naipit ang Kremlin. At kapag wala ka ng pera, pero kailangan mo pa ring pondohan ang digmaan, may natitira pang isang paraan para makalikha ng pera. Maraming pera. Iyan mismo ang pinili ng Rusya na gawin. Kaya paano nililikha ng Rusya ang perang ito? May dalawang paraan na ginagamit ng Rusya. Ang una ay hindi tungkol sa pagpapatakbo ng mga lumang makinang pang-imprenta kahit na magkapareho ang epekto. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang proseso. Nagbebenta ang gobyerno ng mga bonds. Nasa madaling salita,
ay mga pangakong babayaran ang pera sa hinaharap kasama ang interes. Bumibili ang mga bangko ng mga bond na ito, pero kadalasan ay gumagamit sila ng pautang mula sa sentral na bangko para gawin ito. Ang sentral na bangko ay gumagawa ng perang ito ng digital. Idinadagdag ito sa ekonomiya kahit walang bagong produkto o paglago na sumusuporta rito. Parang pagsusulat ng tseke na umaasang iba ang magbabayad. Sa unang kalahati ng 2000 at 25 nagbenta ang kagawaran ng pananalapi ng mga bond na nagkakahalaga ng 1.8 trilyong ruble karamihan ay sa mga bangko na sinusuportahan ng sentral na bangko. Aabot sa 13-15 trilyong ruble ang ilalaan sa 2,000 at 25 pangunahin para sa digmaan at punan ang budget. Hindi nila tuwirang tinatawag na pag-iimprenta ito. Gumagamit ang mga opisyal ng mga salitang tulad ng pagpopondo o suporta sa budget dahil ang pag-amin na sila ay gumagawa ng pera ay maaaring magdulot ng takot. Kung mawalan ng tiwala ang mga tao o ang mga merkado sa ruble, maaari itong bumagsak. Ipinapakita nilang normal ang bentahan ng bonds, pero totoo ang sinasabi ng mga numero. Ang supply ng pera ay lumago ng 19.2% mula Enero 2024 hanggang Enero 2025. Noong Mayo, tumaas ito ng 15.4% kumpara sa nakaraang taon. Ito ay paglikha ng pera. Simple lang. At ito lang ang sumusuporta sa Rusya sa ngayon. Ang nakakatuwa rin ay may mga bagong chismis na nagsasabing maaaring mag-imprenta ang Rusya ng napakalaking halaga ng totoong pera. Hindi lang digital na pera, kundi totoong mga perang papel na ruble. Iyan ang nagdadala sa atin sa pangalawa at mas diretsong paraan na isinasagawa ng Rusya ang kanyang ekonomikong pagpapakamatay na estratehiya. Ayon sa mga lumabas na dokumentong di umano'y nahak ng mga grupong Ukrainian, si Elvira Nebulnina, ang pinuno ng sentral na bangko ng Rusya, ay nagbigay ng pahintulot na mag-imprenta ng 15 trilyong ruble sa loob lamang ng 3 buwan. Mas malaki pa ito sa 1/3 ng taunang budget ng Rusya. Iniutos daw ito sa Goznak, ahensyang nag-iimprenta ng pera. Para sa konteksto, karaniwang nag-iimprenta lamang ang Rusya ng humigit kumulang 5 hanggang 10 bilyong halaga ng pera kada taon at ang kabuuang halaga ng ekonomiya nito ay nasa paligid ng 2 trilyon sa gross domestic product. Ang pag-imprenta ng 15 trilyong rubles nakatumbas ng humigit kumulang 100 at 65 bilyong United States dollar ay halos madodoble ang kabuuang pisikal na pera na umiikot sa bansa. Kung totoo ito, ibig sabihin hindi lang basta-basta gumagawa ng pera ang Rusya sa likod ng mga eksena, kundi talagang pinaandar nila ng todo ang mga makina ng pag-imprenta. Nag-aalala ang mga eksperto na maaari nitong lalong pabilisin ang pagtaas ng mga presyo at higit pang pahinain ang ruble. Hindi kinumpirma ng sentral na bangko ang leak, pero nagdulot ito ng ingay at pag-aalala. Palatandaan ito na nauubusan na ng opsyon ang Russia at napipilitang gumamit ng matitinding hakbang para mapanatili ang ekonomiya. Sa huli, kahit pa sa pamamagitan ng bonds o nitong mga pinapabalitang printing press, mapanlinlang pa rin ang paraan at pansamantalang solusyon lang ito. May dahilan kung bakit tinatago nila Putin ang mga ito sa publiko. Tulad ng may isip mo, ang hayagang pag-amin na basta-basta lang silang gumagawa ng pera ay maaaring magdulot ng takot o panik kung malalaman ng mga Ruso na ginagawa lang ang kanilang ruble nang walang totoong halaga sa likod nito. Maaaring mawalan sila ng tiwala sa pera nila. Pwedeng mag-ipon ng dolyar o produkto ang tao at umatras ang negosyo. Ang takot na mawalan ng halaga ang ipon ay pwedeng magdulot ng kaguluhan at bumagsak ang ekonomiya dahil sa kawalan ng tiwala. Sa paggamit ng mga bonds at pautang sa bangko, mukha itong karaniwang negosyo, hindi isang desperadong hakbang. Pero malinaw ang mga palatandaan. Ang inflasyon ay nasa 10.4% ngayong taon, kahit na tinaasan ng sentral na bangko ang interest rate sa 21%, mas maaga ngayong taon para pabagalin ito. Ibinaba nila ang interest rates sa 18% noong Hulyo, pero mataas pa rin ang presyo. Ang bond trick ay bumibili lang ng oras, pero parang tinatapalan mo lang ng tape ang lumulubog na bangka. Patuloy pa rin ang pagpasok ng tubig at pansamantala lang ang solusyon. Lalo pang nililimitahan ng gobyerno ang access sa mahahalagang datos tulad ng ekonomiya, demograpiko at krimen dahil sa takot na malaman ng publiko ang katotohanan at lumalaking pangamba sa paghina ng ekonomiya. Sayang, hindi mapigilan ni Putin na magpayaman pa. Bakit kaya? Sa totoo lang, ang digmaan ang pangunahing dahilan. Isa itong makina na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pera para magpatuloy. Kailangan ng mga sundalo ng sahod, palitan ang kagamitan
at siguraduhin tuloy-tuloy ang supply. Napakalaki ng budget para sa depensa sa 2,000 at 25. At kung wala ang perang ito, babagsak ito. May panganib mawalan ng kontrol sa Ukraine, kung saan bawat pulgada ay bilyon-bilyon ang halaga. Mabagal at matindi ang labanan, at bawat kaunting usad ay nangangailangan ng mas maraming sundalo at kagamitan. Tinatayang gumagastos ang Rusya ng 1 hanggang 2 bilyon kada buwan para lang sa mga operasyon sa unahan. Kung titigil ang pondo, hindi mababayaran ang mga sundalo, titigil ang mga tangke, at hihinto ang buong operasyon. Hindi lang ito talo sa militar, kundi pampulitikang sakuna rin. Ipinundar ni Putin ang imahe niya sa lakas. Ayaw niyang aminin na hindi na niya kayang ituloy ang digmaan dahil sisira ito sa kanyang imahe. Kaya patuloy ang pag-agos ng pera, kahit na ibig sabihin nito ay mas lalo pang lumulubog ang ekonomiya. Hindi malabong sabihin na ang kayabangan ni Putin ang naglalagay sa alanganin sa kinabukasan ng ekonomiya ng Russia. Hindi lang sa digmaan na uubos ang yaman. Binabago rin nito ang pamumuhay sa bayan. Ginagamit ng gobyerno ang perang ito para pondohan ang mga subsidya, itaas ang sahod sa mahahalagang sektor, at dagdagan ang mga pensyon. Sa kasalukuyan, matindi ang kakulangan sa manggagawa dahil 2.6 milyong manggagawa ang kulang, at tinatayang aabot ito sa 11 milyon pagsapit ng 2,000 at 30 kung magpapatuloy ang trend na ito. Para mapanatili ang mga empleyado, napipilitan ang mga kumpanya na magtaas ng sahod, na nagdudulot ng pagtaas ng mga gastusin. Noong unang bahagi ng Agosto, inanunsyo rin ng gobyerno ang bahagyang pagtaas ng pensyon para sa mga retiradong patuloy na nagtatrabaho. Pero dahil sa tumataas na inflasyon, halos hindi ito nakakatulong. Ipinagmamalaki ng gobyerno ang mababang unemployment rate, opisyal na mas mababa sa 3%, pero nakakalito iyon. Maraming manggagawa ang nasa militar, at ang iba naman ay umalis na ng Russia, kung saan mahigit 1 milyon na ang lumipat simula 2022. Kung walang dagdag pondo, pwedeng mabawasan ang sweldo at pensyon na magdudulot ng galit. Mahalagang hindi maramdaman ng tao ang bigat ng problema sa ekonomiya. Marupok ang balanse, at may mga bitak na sa araw-araw. Sa politika, tungkol ito sa kapangyarihan. Ang kapit ni Putin ay nakasalalay sa paniniwala ng mga tao na hawak niya ang lahat sa kanyang kontrol. Kung babawasan niya ang paggastos, maaaring makaranas ang mga rehiyon ng mas maraming pagkaantala sa sahod o bawas sa pensyon, at nanganganib itong magdulot ng mga protesta. Sa mga lugar tulad ng Siberia at malayong silangan, ang mga guro at doktor na hindi pa nababayaran ay naghihintay na ng ilang linggo para sa kanilang sahod, at ang mga pagkaantala ay tumriple na simula 2024. May mga maliliit na protesta na lumitaw. Karamihan ay tungkol sa mga bawas sa lokal na budget, ngunit ito ay isang babala. Kapag mahigpit masyado, maaaring lumala ang sitwasyon. Kaya di siya pwedeng tumigil mag-imprenta ng pera. Ang artipisyal na nilikhang perang ito ang nagpapatakbo sa sistema. Nagbibigay ng pakiramdam ng katatag-tagan, kahit na sa totoo lang ay medyo alanganin ang kalagayan. Sinasabi ni Putin na matatag ang Russia at lumalago kahit may mga parusa. Pero mas magulo ang totoo. At ang pagpapanatili ng ilusyon na ito, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na dumadaloy ang pera. Pero may kapalit ang pagpapanatili ng katahimikan ng mga tao. Kapag binabaha ng gobyerno ang ekonomiya ng pera para pondohan ng sahod at pensyon, nagdudulot ito ng isa pang problema, ang inflasyon. Kasi kapag nagdadagdag ka ng pera sa ekonomiya nang walang dagdag na produkto tulad ng pagkain, damit, or gasolina, tumataas ang mga presyo. Ramdam na ang epekto dahil tumataas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Russia. Ang isang tinapay na dati 50 rubles noong 2000 at 24 ay ngayon ay 60 o higit pa na. At ang mga cereal ay tumaas ng 15% sa ilang mga rehiyon. Para sa mga pangunahing bilihin tulad ng patatas at mantikilya, mas ramdam ang pagtaas ng presyo, lalo na sa mga probinsya. Sa malayong silangan, may mga tindahan na kulang sa gatas at mantikilya na parang panahon ng Soviet. Pinag-uusapan ng gobyerno ang tungkol sa pagkontrol ng presyo, pagtatakda ng limitasyon sa kung magkano lang pwedeng singilin ng mga tindahan para sa mga pangunahing bilihin. Minsan nakakatulong pero nagiging problema rin. Hindi magbebenta ang tindahan kung malulugi. Tigilan na lang nila ang paglalagay ng mga paninda, kaya nauuwi sa walang laman na mga estante. Mas pipiliin nilang huwag magbenta kaysa malugi. Ang mga bansang tulad ng Venezuela na sumubok nito ay nagkaroon ng mas matinding kakulangan ng produkto. Di pa ganito ang Rusya, pero babala na ito. Tatalakayin natin ang isang case study tungkol sa mga bansang iyon mamaya sa video para makita nyo kung paano tiyak na mapapahamak ang landas ng Rusya. Hindi lang inflasyon ang nagpapahirap sa kabahayan.
Bumaba ang halaga ng ruble kaya mas nahihirapan ang mga tao sa araw-araw. Sa simula ng taon, nasa 70 ruble kada dolyar ang palitan. Ngayon, nasa 80 na lang ito. Sabi ng analyst, pwedeng maging 90 o 100 kung manatiling mababa ang presyo ng langis o humigpit ang parusa. Ibig sabihin ng mas mahinang ruble, mas mahal ang mga inaangkat. Isipin mo na lang ang mga gamot, electronics, o pagkain mula sa mga bansang gaya ng China o India. 30% ng medical na supply ng Russia ay inaangkat pa rin. At tumataas pa ang mga presyo na yan. Para sa gobyerno, nakakatulong ng kaunti ang mahinang ruble dahil ang benta ng langis at dolyar ay nagiging mas maraming ruble. Pero para sa mga karaniwang tao, puro masama ang epekto. Tinatamaan ng mas mataas na presyo ang mga tindahan at napipilitan ang mga pamilya na magtipid para mapagkasya ang budget sa pagkain o bayarin. Ang mataas na interest rate ng central bank, kahit na bumaba na, ay nagpapamahal pa rin sa mga utang at mortgage. Ang business loan na maliit ay may interest na hanggang 20%, kaya mahirap lumago. Mahirap magdesisyon. Ang mataas na interest rate ay nagpapabagal ng inflation pero nakakasama sa mga negosyo. Samantalang ang mas mababang rate ay may panganib na tumaas ng sobra ang mga presyo. Nakikita na araw-araw ang epekto ng kaguluhan sa ekonomiya. At para sa maraming Ruso, hindi na talaga kayang baliwalain ang hirap. Pero habang nahihirapan ang mga karaniwang Ruso, may ilan namang ayos lang ang kalagayan. Iyon ay dahil tahimik na nilalansi ng corruption ang pera na dapat sanay pantulong. Madaling ibulsa ng ilan ang pera kapag dumaan ito sa malabong transaksyon gaya ng bentahan ng bonds. Nakita na ito ng Rusya noon. Noong dekada 90, ang mga pondo para sa pagsagip ng mga bangko ay napunta lang sa mga taong may koneksyon sa loob. Karaniwang pang nakikinabang ang mga elitista na malapit sa Kremlin at namumuno ng malalaking kumpanya. Dumadami rin ang kaso ng anti-corruption. Mahigit 5,000 kaso ang nabuksan noong 2000 at 25 kabilang na ang mga kilalang kaso tulad ng kay dating Deputy Defense Minister Tamir Ivanov na hinatulan ng 13 taon dahil sa paglustay ng 4.1 bilyong rubles. Nakakalungkot, simula pa lang ito. Kumita ang iilan dahil sa sistema, pero karamihan sa mga Ruso ang nagdurusa. Nasasayang dito ang perang dapat sana ay para sa digmaan o sa mga pangangailangan ng publiko, tulad ng pagkukumpuni ng mga ospital o pagpapasahod sa mga guro. Nagdudulot din ito ng galit at sama ng loob. Kapag nakikita ng mga tao na tumataas ang mga presyo pero walang tunay na pagbabago, napapansin nila ang agwat sa pagitan ng mga ipinangako at ng mga naibibigay talaga. Delikado ito sa bansang mahalaga, ang katapatan sa pamahalaan. Tungkol naman sa katapatan, isa pang dahilan kung bakit patuloy nagagawa ng pera si Putin mula sa wala ay para tiyakin ang katapatan ng mga elitista at oligarko. Para mabuhay sa politika, kailangan niyang bumili ng oras at tiyakin ang katapatan. At sa ngayon, tumataas ang halaga ng katapatan na iyon. Ang elitista at oligarko ng Rusya ang gulugod ng kapangyarihan ni Putin. Sila ang kumokontrol sa sektor ng langis, gas, pananalapi, construction at pagmimina. Marami sa kanila ang naging bilyonaryo dahil sa kanilang koneksyon sa Kremlin, ngunit ang kanilang katapatan ay hindi nakabatay sa ideolohiya. Nakabatay ito sa mga benepisyo. Nanatili silang tapat kung patuloy silang kumikita. Kapag natigil ang daloy ng yaman, nagsisimula ng manginig ang pundasyon. Pinutol na ng mga parusa ang marami sa kanila mula sa mga bangko sa kanluran. Kinumpiska ang kanilang mga yate, pinatigil ang paggamit ng kanilang mga ari-arian, at inarangan ang pag-access sa mga dayuhang yaman. Mas mahirap na ang negosyo, lumiit ang kita, at naapektuhan ang kanilang marangyang pamumuhay sa buong mundo. Habang tumatagal ang digmaan, dumadami ang gastusin kaya ginagamit ang pag-imprenta ng pera bilang pampulitikang paraan. Ginagamit ito ng Kremlin para ipagpatuloy ang mga kontrata ng Estado, pondohan ang depensa, at suportahan ang industriyang kontrolado ng mga kaalyado. Hindi ito tungkol sa ekonomiya ng Russia, kundi sa paniniguro na hindi aalis ang mga makapangyarihang tao sa leader na nag-uugnay sa kanila. Kahit humina pa ang ruble at tumaas ang inflasyon, basta't nababayaran ang mga oligarko at nabubuhay ang kanilang mga negosyo, mas kaunti ang dahilan nila para kwestiyonin ang kasalukuyang kalagayan. Pero may mga palatandaan ng pagkabahala. May ilang oligarko na nagsimula ng magpahayag ng pagkadismaya sa direksyon ng digmaan at sa mga epekto nito sa ekonomiya. Ilan sa kanila ay nagbigay ng banayad at maingat na mga puna. Ang iba naman ay inilipat na ang kanilang mga pamilya at ari-arian sa mas ligtas na mga bansa. May mga tahimik na ulat at tagaspanga na nagsasabing may ilan sa mga elite na naghahanap ng paraan para makaalis, hindi lang mula sa ekonomiya,
kundi pati na rin kay Putin mismo. At iyan ang tunay na panganib. Kung sapat na sa mga elite ang magpasya na hindi na si Putin ang pinakaligtas na pagpipilian, maaaring magsimulang tumaas ang presyon mula sa loob. Naiintindihan ni Putin ang panganib na ito. Ginagawa niya ang lahat para manatili sa kapangyarihan, kahit pabahain ang ekonomiya ng rublo kaysa bitawan ang kontrol. Handa siyang isakripisyo ang katatagan ng ekonomiya para mapanatiling may pondo ang militar. Tapat ang mga security services at kontento ang mga oligarko. Sa Rusya ni Putin, ang pagpapanatili ng kapangyarihang pampolitika ang inuuna kaysa sa kalusugan ng ekonomiya. Kung kailangang mag-imprenta ng trilyong pera para mapigilan ang pagtataksil at kudeta, gagawin niya. Pangalawa lang sa kanya ang epekto ng ekonomiya ng Rusya. Ang tunay na tanong ay kung gaano katagal-tatagal ang estratehiyang ito at kung mayroong sino man sa malapit sa kanya na magkakaroon ng tapang na tapusin ito bago tuluyang bumagsak ang lahat. Nakakabaliw isipin, base sa mga nakaraang kaso, baka hindi na matagal bago mangyari iyon. Pagdating sa usapin ng pag-imprenta o paglikha ng pera, hindi bulong ang kasaysayan. Sigaw ito. Nakita natin ang epekto ng gobyerno sa pag-imprenta ng pera bilang mabilisang solusyon sa malalalim na problema. Tingnan natin ang Zimbabwe noong 2000 at 7 hanggang 2008. Ang bansa ay labis ng nahihirapan dahil sa mga taon ng maling pamamahala sa ekonomiya, katiwalian at mga internasyonal na parusa. Pero nang maubos ang pondo ng gobyerno, basta na lang nag-imprenta ang Reserve Bank ng mas maraming dolyar ng Zimbabwe para takpan ang krisis. Noong una, pansamantalang solusyon lang ito, pero kalaunan, araw-araw nang nagdoble ang presyo. Kinailangan ng mga tao na magdala ng sako-sakong pera para lang makabili ng isang pirasong tinapay. Kahit 100 trilyon, hindi sapat pambili ng tinapay. Bumagsak ang ekonomiya. At pagsapit ng 2009, tuluyan nang namatay ang dolyar ng Zimbabwe. Dahil sa sobrang taas ng inflasyon, nawala na ang tiwala ng tao sa pera. Iniwan ito at pinalitan ng United States dollars at South African rand para lang manatiling buhay ang kalakalan. Hindi lang pera ang naapektuhan ng pagbagsak na ito. Nagresulta ito sa malawakang gutom. Umabot sa mahigit 80% ang kawalan ng trabaho at isang krisis pang tao na nagpilit sa milyon-milyong tao na tumakas bilang mga refugee. Bumagsak ng mahigit 40% ang gross domestic product ng Zimbabwe noon na dating maunlad ngunit naging babala kung paano winawasak ng walang kontrol na paglikha ng pera ang tiwala at katatagan. Ang pagbagsak ng Venezuela ay nagsimula noong kalagitnaan ng 2010 at 10. Ang pagbagsak ng presyo ng langis noong 2014 ay kumain sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Imbes na bawasan ang gastos o baguhin ang sistema, mas pinalakas ni Maduro ang pag-imprenta ng pera kaya sumabog ang inflasyon. Mula 3 digit, naging libo-libo na. Naubos ang paninda sa tindahan at gamot sa ospital. Lumobo ang krimen. Mahigit 7 milyong tao ang tumakas palabas ng bansa. Isa sa pinakamayamang bansa sa langis sa Timog Amerika ay naging halimbawa kung gaano kabilis magkagulo kapag nawalan ng halaga ang pera. Umunlad ang mga itim na pamilihan habang ang mga tao ay nagbabaratan para sa mga pangunahing pangangailangan at ang Bolivar sa hangganan ay naging walang halaga na umabot ang hyperinflation sa mahigit 1 milyong porsyento noong 2018. Lalong lumala ang kakulangan dahil sa pagtatangkang kontrolin ng gobyerno ang presyo. Dahil tumigil ang mga producer sa operasyon kaysa magbenta ng palugi, kaya nauwi sa mga bakanting supermarket at mahahabang pila para sa subsidized na pagkain. Sumiklab ang kaguluhang panlipunan sa malalaking protesta na sinalubong ng marahas na pagsupil na lalo pang nagpalalim sa pagitan ng rehimen at ng mga tao. Hindi pa ganoon ang kalagayan sa Rusya. Opisyal na nasa ilalim pa ng 10% ang inflation at patuloy pa ring nag-e-export ng langis at gas ang bansa. May katuwang pa rin ito sa kalakalan sa Asya. Ngunit dumarami ang babala. Mabilis at matindi ang problema. Malaki ang ibinaba ng ruble mula simula ng digmaan. Patuloy na tumataas ang mga presyo at inuubos na ng sentral na bangko ang mga reserba nito para mapanatili ang katatagan. Tahimik na nagsimula ang pamahalaang Ruso na maglabas ng napakalaking halaga ng panloob na utang at ang sentral na bangko na ngayon ang pangunahing bumibili. Sa simpleng salita, nag-iimprenta sila ng rubles para takpan ang lumalaking kakulangan at dyan din nagsimula ang lahat ng ibang mga bansa. Mas lumalala ang kaso ng Rusya dahil sa laki ng saklaw nito kumpara sa Zimbabwe o Venezuela. Hindi ito isang maliit na bansa sa gilid ng pandaigdigang pananalapi. Ito ay isang bansang may sandatang nuklear na may mahigit 140 milyong tao, malalaking lungsod at malawak na ugnayan sa buong mundo. Kung tumaas ang inflasyon,
mawala ang tiwala sa ruble o humigpit ang parusa, hindi malilimitahan ang epekto. Maaaring kumalat ang epekto sa ekonomiya, magpataas ng presyo ng enerhiya, magdulot ng kaguluhan sa mga karatig bansa, at magdulot ng pananalaping pagyanig lampas Moscow. Halimbawa, ang biglaang pagbaba ng produksyon ng langis ng Russia ay maaaring magpataas ng presyo ng krudo sa buong mundo ng 10 hanggang 20% na makakaapekto sa lahat, mula sa mga gasolinahan sa Europa hanggang sa gastos sa paggawa sa Asya. Ang mga karatig bansa tulad ng Kazakhstan at Belarus na umaasa sa kalakalan sa Russia ay maaaring makaranas ng pagbaba ng halaga ng kanilang pera o pagkaantala sa kanilang supply chain. Pamilyar na ang estratehiya. Balewalain ang mga pangunahing bagay, mag-imprenta ng pera para manatiling buhay, at ipagpaliban ang mga epekto hanggang hindi na ito kayang balewalain. Ang tanong ngayon, gaano katagal mapapanatili ng Rusya ang balanse bago bumagsak? Baka iniisip mo, marami namang bansa noon ang nag-imprenta ng pera. Kaya ano ang issue? Ano ang pagkakaiba ng Rusya sa United States o European Union? Sa totoo lang, pagkatapos ng krisis pinansyal noong 2000 at 8 parehong nagdagdag ng trilyon-trilyong halaga sa kanilang ekonomiya, ang United States at European Union sa pamamagitan ng quantitative easing. Bumili rin ng bonds ang United States Federal Reserve tulad ng Russia, pero nanatili sa 2% ang inflation. Bakit kaya? Dahil ito sa tiwala at pagiging transparent. Naniniwala ang mga tao na mananatili ang halaga ng dolyar at euro dahil bukas ang mga sistemang iyon, may malinaw na mga patakaran, malayang korte, at malayang pamilihan. Ipinapaliwanag ng mga sentral na bangko ang kanilang mga hakbang at nagtitiwala ang mga pamilihan na aatras sila kung kinakailangan. Wala niyan ng Rusya, inilalayo ito ng mga parusa, at ang mahigpit na kontrol ng gobyerno sa impormasyon ay sumisira sa tiwala. Kapag duda ang tao sa ruble, pwedeng mag-ipon sila ng produkto o dolyar na lalong nagdudulot ng implasyon. Tinutukoy ito ng sentral na bangko bilang target na suporta. Pero dahil ang reserba ay nasa 100 at 60 bilyon at ang deficit ay 2.2 trilyong ruble, maliit lang ang puwang para magkamali. Ang pagbagsak ng ruble noong dekada 90, kung kailan naglaho ang mga ipon, ay patuloy pa ring kinatatakutan ng mga Ruso. Maaaring magdulot ng panik ang pagkawala ng tiwala. Hindi natatapos sa Rusya ang epekto ng kanilang estratehiyang pang-ekonomiya. Maaaring makaapekto sa labas ng bansa ang mga nangyayari dito. Maaaring mukhang panalo para sa mga karibal ng Rusya ang pagiging mahina nito, pero hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang problemang pang-ekonomiya ay maaaring magpilit sa Moscow na bawasan ang presensya nito sa buong mundo, lalo na sa mga lugar tulad ng Syria o Africa, kung saan gumastos ito ng bilyon-bilyon para sa mga operasyong militar at kampanya ng impluwensya. Kahit inilipat ng Rusya ang ilang puwersa mula Syria sa Ukraine, may presensya pa rin sila roon. Sa Africa, lalo pang lumalakas ang impluwensya nito dahil ang mga pribadong military contractor ay mas direkta ng kumikilos sa ilalim ng estado ng Rusya. Pwede ring magdulot ng agresibong kilos ang matinding desperasyon. Pwedeng palalain ng Moscow ang sitwasyon sa Ukraine, simulan ang gulo sa Baltics, o dagdagan ang cyber attack sa Western infrastructure. Dahil sa arsenal nuklear at lakas militar, nananatiling malakas ang Rusya. Kung lalong tumindi ang mga panloob na pressure, maaaring magpakawala ng galit si Putin sa labas ng bansa upang makuha ang suporta sa loob, na posibleng magdulot ng paglahok ng mga kaalyado ng NATO o pag-abala sa mga pandaigdigang ruta ng pagpapadala, gaya ng nasa Black Sea. Kung tuluyang bumagsak pa ang ekonomiya, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa loob ng bansa, mga protesta, tunggalian ng mga elite, o maging hamon sa kapangyarihan ni Putin. Malabong mangyari agad ang paghihiwalay ng mga rehiyon. Ang isang labis na watak-watak na Rusya ay maaaring maging hindi matatag sa mga paraang ikinababahala ng mga kalapit nitong bansa, lalo na ng mga tulad ng Poland at Finland. Maapektuhan din ang mga kasosyo sa kalakalan tulad ng China. Ngayon, bumibili ang China ng humigit kumulang 40% ng mga export ng langis ng Rusya, mula sa halos 20% bago ang digmaan. Pero ang ugnayang ito ay hindi nakabatay sa katapatan. Kung lalala ang ekonomiya ng Rusya, maaaring humingi ang China ng mas malalaking diskwento o higit pang kontrol sa mga pinagsamang proyekto. Ganon din sa India at Turkey. Nakikipagkalakalan sa Rusya pero laging may sariling kondisyon. Halimbawa, nagbabayad ang India gamit ang rupees, kaya ang Rusya ay napupunta sa pera na hirap nilang gastusin ng epektibo, na nagdadagdag pa ng isa pang antas ng hindi pagiging episyente sa mga kasunduang ito.
pwedeng magdulot ng pagyanig sa pandaigdigang merkado ang mas mahinang Rusya. Kapag bumaba ang export ng langis, tataas ang presyo ng enerhiya sa buong mundo at maaapektuhan ang mga bansa tulad ng Estados Unidos at Hapon. Ang epekto ng krisis sa ekonomiya ng Rusya ay hindi mananatili sa loob lamang ng kanilang mga hangganan. Isaalang-alang ang posibilidad ng pagdagsa ng mga refugee. Kung lalala pa ang kalagayan ng pamumuhay, mas maraming Ruso ang maaaring maghanap ng asylum sa Europa na magdudulot ng dagdag na pasanin sa mga lugar tulad ng Alemanya o mga estado ng Baltiko. O isaalang-alang ang mga pamilihan ng kalakal. Nagbibigay ang Rusya ng nickel at palladium at ang pagkaantala ay maaaring magpamahal sa dekuryenteng sasakyan at bumagal ang paglipat sa berdeng enerhiya. Binabago ng pandaigdigang epekto ang kalakalan. Lumalayo ang Rusya sa kanluran at bumubuo ng bagong pang-ekonomiyang lifeline. Dahil sa parusa, napilitang lumipat ang Rusya mula Europa papuntang Asya, pero mahirap ito. Ngayon, kinukuha na ng China ang 50% ng mga export ng Rusya, mula sa 30% noong 2021. Hinihingi nila malaking diskwento at India bumibili ng mas maraming langis gamit rupees na di magamit ng Rusya. Tumaas ng 20% ang kalakalan ng Turkey mula 2,022, pero karamihan dito ay mga mababang halaga na produkto. Nagkaroon ng 100 bilyong kita ang Rusya mula kalakalan sa hindi kanluraning bansa noong 2024, pero hindi nito napalitan ang nawalang pamilihan sa kanluran. Pinipigilan din ng mga parusa ang pag-angkat ng mga high-tech na produkto tulad ng semiconductors na kailangan ng Rusya para sa mga sandata at industriya. Sinasaklaw lamang ng lokal na produksyon ang 30% ng mga pangangailangan sa teknolohiya at ang mga alternatibong paraan sa pamamagitan ng mga bansang tulad ng Kazakhstan ay mabagal at magastos. Ipinapakita ng kaguluhang ito sa kalakalan ang katatagan ng Rusya, pero ipinapakita rin ito ang mga limitasyon nito. Nakakatulong ang mga bagong kapartner, pero hindi nila kayang palitan ng buo ang dating sistema. Ang bagong direksyon ay nagdulot ng benepisyo sa agrikultura dahil sa demand mula Asya. Ngunit nahirapan ang pagmamanupaktura dahil sa kakulangan ng pyesa. Lalong pinalala ang hindi pagkakapantay-pantay sa Rusya. Ang estratehiya ni Putin ay para lang makaligtas, hindi para sa kapayapaan o kasaganaan. Bawat pulisya, bawat nililimbag na ruble, bawat sakripisyo ng pangmatagalang katatagan ay ginagawa para sa iisang layunin: ang makapit. Walang rehimen na laging makakaiwas sa grabidad. Ang panganib ay hindi lang na ang Rusya ay unti-unting napapadpad sa krisis, kundi wala ring sino man sa loob ng Kremlin na handa o kayang baguhin ang direksyon. Bawat paraan na maaaring magpalambot sa epekto ay ginagamit lamang para ipagpaliban ito. At dahil dito, mas magiging marahas at hindi inaasahan ang magiging epekto sa huli. Ang pagdami ng utang, pagkaubos ng reserba, at pagod ng manggagawa ay senyales na kahit maliit na problema gaya ng pagbaba ng presyo ng langis o palya sa ani, pwedeng magdulot ng mabilisang pagbagsak. Kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ito magmumukhang isang dramatikong pagsabog. Darating ito ng tahimik, tapos bigla na lang sabay-sabay. Pag-freeze ng merkado, dagsa sa bangko, tahimik na pag-aaklas, at talumpating nagsasabing lumala ang sitwasyon. Hindi lang ekonomiya ang babagsak. Maging ang alamat ng kontrol na nagbuklod sa sistema ni Putin sa loob ng mga dekada ay guguhurin. At hindi lang basta manonood ang mundo, tutugon din ito. Magsisimula ang mga pagbabago ng alyansa. Susubukan ng mga dating kaaway ang kanilang pagkakataon. Magsusuri muli ng posisyon ang mga kaalyado. Hindi lang sa Russia, ramdam ang epekto kapag bumagsak ang malalaking kapangyarihan. Ito ang huling bayad ng pag-imprenta ng pera para manatili sa pwesto. Isinangla nito ang ekonomiya at kinabukasan. At habang patuloy na nauubos ang reserba ng langis ng Rusya, lalo lang tumitindi ang presyon na nagtutulak sa kanila na mas umasa pa sa mapanganib na landas na ito.